So, nag-email sa akin si Tala. Either, ito, dahil may utang ako sa kanya 3 years ago, ay maaari akong puntahan kaya nitong mga collection agents ng Tala at magko-conduct nga ba kaya ng home visit ang mga ito. So, bago natin talakayin ang video ito, maglalambing po muna ako sa inyo na paki-follow po at paki-supportahan po ang aking mga social media account ng Facebook, TikTok at ang aking YouTube channel. At kung nagustuhan nyo at nakatulong sa inyo ang video ito, ay malaking tulong din po ang simpleng pag-like, malaking tulong din po ang simpleng pag-share at para updated po kayo sa mga videos natin na sa usapang online lending apps, ay pakihit lang po yung notification bell. Disclaimer, hindi po ako nanghihikayat na huwag magbayad ng utang. Ang akin lamang ay nagbibigay lamang po ako ng payo, gabay at patnubay kung paano nyo haharapin ang mga suliranin na ginagawang mga unfair debt collection practices ng mga online lending apps at kung saan mga ahensya ng gobyerno kayo maaaring dumulog ay ibibigay natin. At ulitin ko, hindi po ako nangungonsentrate na huwag magbayad ng utang. At hindi rin po ako abogado, ako po yung ordinaryong mamamayan lang po. Nakagaya nyo ay nagre-report lang din po ng mga abusive online lending apps, unfair debt collection practices. Okay? So ito, last parang nakarang araw lang o mga ilang araw na nakalipas, no, dapat ginawa ko na ito nakarang pa. Medyo naging busy lang tayo ng mga araw. May email sa akin galing sa Tala, no? At kapang ko lang yung aking pangalan dyan. Pero ito yung nakalagay dito, no? Your account has been formally transferred to one of our authorized external debt collection partners for continued management. Ibig sabihin nito, tinransfer na raw po nila sa ibang collection agency yung aking account at yung aking mga balanse, no? At hindi po ibig sabihin nun na nag-email siya sa akin, bayad na ako. Hindi po yun, kasi ito yung nakalagay. Sabi niya kasi, hindi ka bayad ha. Sabihin na, pinapalalahanan ka lang na meron ka pang balanse doon sa utang mo na nakaraan pa. Kailan pa ako nagka-utang rito? Tuloy namin ko lang mga kadyan, hindi ko po siya hindi gustong bayaran. Kasi by that time, hindi ko na rin po mabuksan yung Tala app na yun dahil yung cellphone na yun ay wala na po sa akin, yung ginamit ko. At hindi na po siya nagre-refresh. Kaya ang problema dyan sa Tala, no? Kapag ikaw may overdue ka, tapos hindi mo na nabubuksan, nagkakaproblema yung Tala. No? Yun yung apps nila, yung problema dyan. Then, eto, tamang-tama naman, nag-email. Then, etong utang ko sa kanya, ay pinakita niya sa akin. Pakita ko lang sa inyo, yung aking utang ay noong pang 2023, ng July 3. At ang aking outstanding balance daw ay 2,054. At ang assigned collection partner ko po ay HTSS. I don't know kung ang HTSS na to. Hindi ko lang kung yung acronyms na ito. Hindi ko pa siya na-research kasi biglaan ko lang po siya ginawa ngayong araw na ito. Pero alamin ko kung ito ba ay nagpupunta ba sa bahay o itong collection agency na ito ay nagkakantak ng home visitation. I don't know. Pero kung possible po. Maaari talaga mag-conduct ng home visitation itong third-party collection na ito. Pero itong utang ko rito sa kanila, maniwala kasi hindi, no? Yung iba kasi sabi, loan shark na rin si Tala. In my experience, I don't think so. Kasi yung utang ko sa kanila, maniwala kasi hindi, is 1,500 lamang po. At yung aking outstanding balance po na lumipas na ng 3 taon ay nagkaroon lamang ng 2,054 outstanding balance yun, ha. Sabihin, sa 3 years na yun, 554 lang po yung nadagdag. Sabihin, dapat mabayaran ko talaga noon yun, by the 2 months is 1,900 lamang. So, ang parang lumalabas po is napakaliit po ng idinadagdag na penalties o charges nitong si Tala, no? Kaya medyo nagtataka ako bakit may mga nagrereklamo na sobrang taas daw ng singin ni Tala, simpleng loan shark daw. I don't think so, no? Baka ibang Tala yung nautangan ninyo, or either baka meron kayong mga multiple loans na hindi nyo naiintindihan, no? Maring ganun. Pero I don't know kung may multiple loans itong si Tala, no? Kasi hindi na ako nakautang dito dahil nga hindi ko na nabayaran pa. Pero lilinawin ko, hindi ko siya gustong hindi bayaran. Dahil dito, napaisip ako na kung mag-home visit, mas makakabuti para magkaroon ako ng update. Pero baka by this next or 2 months, bago mag 2 months, gagawin ko ng paraan na mabayaran kasi maliit lang naman po siya. Okay, linawin ko hindi ko siya balak na hindi bayaran. At dahil dito, nakita ko yung outstanding balance ko, yung update ni Tala, maaari. At maaari ito kung magpupunta at mag-home visit, kakausapin ko kung pwede settlement para magkaroon ako ng update sa inyo kung in that case mangyari man. Pero still, I don't know kung magkakandak ito. Pero linawin ko, no, si Tala ay isa sa mga pinakamaayos
ng mga online loan app at hindi yan nagkatulad ng ibang mga OLA na nababalitaan natin na sobrang taas ng interest na like the 7% per day, 35 to 40% per week, di ba? And then, ano pa, no? Buo ko siya natanggap noon. Malinaw po, kasi iba parang sinasabi may bawas daw or something. I don't know, no? Kasi iba-iba tayo ng ano ng experience eh. Pero in my experience, napakaganda po, napakaayos naman po ng pamamaraan nila ng paniningil like that. Wala akong naranasan kahit anong harassment dito kay Tala. At kahit nga hindi minsan nagme-message ng text, no? Meron nakaraan, last month yata, if I remember it correctly, nag-message sa akin, baka nga, dahil nakatransfer na ako sa ibang collection agency, may nag-offer na 1,000 daw yata or mahigit 1,000 na lang daw. Bayaran ko para excuse me, para ma-fully pay raw yung aking remaining balance dito kay Tala. Pero nag-isip pa rin ako, baka mamaya scam, di ba? Kasi uso ngayon yung mga nanggagaya, mga gumagamit na ng mga pangalan ng mga lending companies o mga lending apps, tapos aalukin ka ng gano'n, kunwari, tapos siyempre as agent lang pala yun, di ba? Kaya minsan maging maingat tayo, no? Hindi porket, kaya sa akin, mas okay to yung email. Then, syempre, naliwanagan ako, ay, sobrang liit pala, no? Kaya minsan mapaisip ka na lang na, kung kaya naman nating bayaran na natin, gawa na lang natin ang paraan. Kasi ngayon may tinatapos lang po akong ibang bayarin na mas kailangan kong unahin lang kasi last month ko na po ito. Medyo kahit paano makakaluwag-luwag na ako. Kaya masabi ko sa inyo, baka mag-update ako na mabayaran ko na siya. Tapos susunod ko na si Bill Ace na kung merong tawag na promise to pay naman kay Bill Ace, pwede naman sigurong ganon. Kumbaga, compromise to pay, di ba? Then, ito nga sinasabi ko, ulitin ko na isa sa mga pinakamaayos at pinakamaganda ang serbisyo na ginagawa si Tala at hindi ko alam kung bakit nangyayari sa inyo yung sinasabi nila na mataas lang then nagtataka lang din ako kung bakit marami reklamo na yun nga nag-auto disburse. Ang dami ko rin napapansin sa mga comment section doon sa kanilang Tala page, no, sa Facebook page nila. I don't sure about that, pero trusted po talaga si Tala. Hindi ko siya hindi ko siya pinopromote. I'm just sharing my thoughts, I'm just sharing my experience about sa Tala. At masasabi ko talaga wala kang mararanasan kahit anong pag-contact sa kanila. Wala akong gano'n naranasan sa kanila. Tsaka isa pa, maliit lang naman. Tsaka maayos din naman yung kanilang, tawag doon, payment. Almost 2 months. Talagang bibigyan ko ng pagkakataon na ibahala ka kung anong araw mo babayaran yan. Ilalagay mo sa apps nila kung kaya mo ba ng 1 month or kaya mo ba ng 2 months. Mga kaibigan nga ako na nakakautang dyan ng 10,000 to 30,000. Binabayaran ng one-time payment tapos tinatapat nila sa araw ng sahod. Di ba? Paayos naman po ang serbisyo ni Tala para sa akin. Yun lang po. No? Sana nakatulong ang aking pag-update sa ating video ngayon. Muli, naglalambing ako na pakipollow po at pakisuportahan po ang mga social media account ng Facebook, TikTok at ang aking YouTube. Maraming po salamat sa ulitin.